Ja Morant pinagmulta. Hindi ba bias ang NBA kay Ja Morant? Sa wakas Pistons, naputol na ang sumpa, nakapasok na sa playoff. Panalo ng Warriors sa Nuggets, nakikitang kaya pa ng Warriors ang pangatlong pwesto sa Western Conference standings. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Pinagmulta ng NBA ng $75,000 ang star ng Memphis Grizzlies na si Ja Morant matapos niyang muli gumawa ng senyas na parang baril gamit ang kanyang mga daliri sa panalo ng kanilang koponan na 110-108 laban sa Miami Heat noong Huwebes. Kahit na nabigyan na siya ng babala ng liga para sa parehong selebrasyon mas maaga ngayong linggo. Sa anunsyo ng liga ukol sa parusa, sinabi ng NBA na pinagmulta si Morant dahil sa 2 beses na paggawa ng hindi angkop na senyas sa loob ng playing court. Iniulat ni Shams Charania at Tim McMahon ng ESPN ngayong linggo na parehong binigyan ng babala ng NBA sina Morant at ang gwardiya ng Golden State Warriors na si Buddy Hield dahil sa paggawa ng senyas na parang baril sa isa't isa noong Miyerkules. Binigyan na dati si Morant ng babala ng opisina ng liga na maaaring mainterpretang negatibo ang senyas na ito. Ayon sa pahayag ng liga, sinabi ni Morant na lubos niyang nauunawaan ang kritisismo na kanyang natanggap dahil sa selebrasyon. Sanay na rin ako, sabi ni Morant ayon sa AP. Para bang kontrabida na ako sa loob ng 2 taon na ngayon. Kahit maliit na bagay lang, kung may makakapagsabi ng masama tungkol sa akin, siguradong lalabas yan. Kaya oo, wala na akong pakialam. Maraming manlalaro na rin ang gumawa ng iba't ibang bersyon ng senyas na parang baril sa mga nagdaang season, pero si Morant pa lang ang naparusahan ng NBA hanggang ngayon. Nauna nang pinatawan ng 2 mahabang suspensyon si Morant ng NBA matapos siyang makitang tila may baril sa kanyang mga Instagram livestream sa 2 magkaibang pagkakataon. Nasuspinde si Morant ng 8 laro na walang bayad noong March 2023 at muli siyang nasuspinde ng 25 laro na walang bayad noong June 2023 matapos ang mga insidente. Dahil sa kanyang pangalawang suspensyon, hindi siya nakalaro sa unang 25 laro ng regular season ng 2023-24. Para sa mga bata na tumitingala sa akin, patawad sa pagkukulang ko bilang isang role model, sabi ni Morant sa isang pahayag noon. Pangako, magiging mas mabuting tao ako. Para sa lahat ng sponsors ko, maging mas maayos kung dadalhin ang ating mga brand. At para sa lahat ng fans ko, babawi ako, pangako. Tumira si Morant ng isang fadeaway jump shot na pumasok kasabay ng buzzer noong Biyernes para ibigay ang isang dramatikong panalo para sa Grizzlies. Nagtapos ang star na guard na may 30 puntos at natigil ng Grizzlies ang kanilang 4 na laro na losing streak. Kasalukuyang nasa ika-6 na pwesto sa Western Conference ang Memphis. Nagtapos si Tyler Herro na may game high na 35 puntos para sa Heat kasama ang 9 na rebounds at 4 na assists, habang nagdagdag naman si Bam Adebayo ng 26 na puntos, 7 rebounds at 5 assists. Pumasok ang Heat sa laro, dala ang 6 na laro na panalo at kasalukuyang nasa ika-9 na pwesto sa Eastern Conference. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay Ja? Sa ibang balita naman, isang panalo lang at makakapasok na sila. Yan ang mensaheng kailangang marinig ng Detroit Pistons nitong Sabado ng araw bago ang kanilang laban sa Toronto Raptors. Sa isang panalo, opisyal nang makakapasok ang Pistons sa 2025 NBA Playoffs. Mas maaga ngayong linggo, sana'y nakuha na ng Pistons ang kanilang ticket papasok sa playoffs kung nanalo sila laban sa Oklahoma City Thunder. Sa kasamaang palad, nahirapan ng Pistons laban sa mainit na koponan ng Thunder habang sila'y kulang sa manlalaro. Isang pagkatalo ng Orlando Magic noong Biyernes sana ang magpapasok din sa Pistons, ngunit determinado ang Magic at ginampanan nila ang kanilang tungkulin, kaya't dumaan pa ng isang araw ang pag-asa ng Pistons na makapasok sa playoffs. At ngayong Sabado ng araw, tinalo ng Pistons ang Toronto Raptors sa score na 117-105 kahit kulang pa rin sa mga key players. Pinangunahan ng laro ni Tim Hardaway Jr. na umiskor ng 23 puntos sa loob ng 38 minuto. Nag-ambag din sina Malik Beasley at Jalen Duren ng 21 punto bawat isa para masiguro ang panalo ng Pistons. Ang pagbabalik ng Pistons ngayong taon ay tunay na kahanga-hanga. Sa nakalipas na 2 season, nanalo lang ang Detroit ng wala pang 20 laro. Noong nakaraang taon, nagtala sila ng pinakamababang record sa buong liga na 14-68 dahil sa malalaking pagkukulang
kinailangan ng malawakang pagbabago sa coaching staff at front office. Pinalitan si Troy Weaver ni Trajan Langdon. Si Monty Williams ay pinalitan ni JB Bickerstaff. Papasok sa 2024 to 2025 NBA season, inasahan ng Pistons ang pagbabago pero nilinaw nilang hindi ito playoffs or bust na season. Sa ikinagulat ng marami, lumabas ang Pistons na mas malakas kaysa sa inaasahan. Kahit ang simpleng pagpasok sa NBA Play-In Tournament ay masasabing tagumpay na para sa Pistons kung pagbabasehan ang kanilang nakaraang performance, pero ang pagkakaroon ng top 6 seed ay nagpapakita ng malaking hakbang na kanilang ginawa. Hindi pa tapos ang laban. Sa paglapit ng Milwaukee Bucks at Indiana Pacers sa standings, maaaring magbago pa ang posisyon ng ika-4, ika-5 at ika-6 na pwesto sa nalalabing bahagi ng regular season. Sa ngayon, posible silang makalaban sa unang round ang New York Knicks o ang Pacers. Anuman ang mangyari, sabik na silang ibalik ang Pistons sa playoffs sa kauna-unahang pagkakataon mula year 2019. Anong masasabi nyo sa Pistons ngayon mga kaibigan? Sa sumunod na laban naman, nagpakitang gilas si Stephen Curry ulit ng game high na 36 na puntos habang pinagsama naman nina Brandon Podziemski at Jimmy Butler ang 45 puntos pa at tinalo ng Golden State Warriors ang Denver Nuggets sa score na 118-104 nitong Sabado sa San Francisco. Nakuha ng Warriors ang kanilang ika-5 sunod na panalo at lumapit sa kalahating laro lamang sa ika-4 na pwesto ng Nuggets sa habulan ng playoffs sa Western Conference. Isang laro ang lead ng Golden State laban sa Memphis Grizzlies at Minnesota Timberwolves sa kanilang pagsisikap na makaiwas sa play-in tournament ng Western Conference. Nag-shoot si Curry ng 7 sa 15 mula sa 3-point range at si Podziemski ay 4 sa 8 habang na-outscored ng Warriors ang Nuggets sa long range 48-36. Naitala ng Golden State ang kanilang unang panalo kontra Denver sa 3 laban ngayong season. Ang ikatlong sunod na pagkatalo ng Denver ay naglagay sa kanila ng 4 na laro sa likod ng pangalawang pwesto na Houston Rockets na may 4 na laro na lang natitira sa season. Sinubukan ng Nuggets na pagurin ng Warriors matapos ng isang mahaba at nakakapagod na 6 na larong road trip ng Golden State na nagtapos sa isang mahirap na panalo kontra Los Angeles Lakers noong gabi bago ang laban. Gumawa ang Denver ng 44 na puntos sa unang quarter upang maging leading ng 10. Gayunpaman, nakuha ng Golden State ang kontrol sa laro sa natitirang bahagi ng laban kung saan si Podziemski ay nagdagdag ng 26 na puntos bilang suporta sa ikatlong sunod na laro ni Curry na may 36 na puntos o higit pa. Nanguna rin si Podziemski sa rebounds para sa Warriors na may 8 at 6 na assists. Umangat ang team sa 21 panalo at 5 talo mula noong nakuha nila si Butler noong Pebrero. Nag-ambag si Butler ng 5 assists at 5 steals bukod pa sa kanyang 19 na puntos. Kailangan ng Warriors ng tulong sa depth sa ikalawang sunod na laro ng back-to-back games, kaya't si Kevon Looney ang naging pinaka-epektibong manlalaro mula sa bench. Nagtala ng 7 puntos at 7 rebounds sa loob ng 18 minuto. Muling wala si Jamal Murray dahil sa injury sa hamstring, kaya't si Nikola Jokic ang nanguna sa Nuggets na may 33 puntos, game high na 12 rebounds, at game high na 9 na assists. Naipasok niya ang 13 sa 17 shooting at siya ang may 4 sa 12 matagumpay na 3-point shots ng Denver. Tinulungan si Jokic ni Michael Porter Jr. na may 23 puntos at 9 na rebounds, habang si Aaron Gordon ay may 15 puntos at 8 assists, at si Christian Braun ay nagtala ng 16 na puntos at 7 rebounds. Ang panalo ng Warriors sa Nuggets ay nangangahulugan lamang na parang kayang-kaya pa nilang makuha ang pangatlong spot sa Western Conference bago magtapos ang regular season. Lalo na tinalo ng Warriors ang parehong teams na nasa ibabaw sa kanila ngayon. Anong masasabi nyo sa tsansa ng Warriors mga kaibigan?